Alam niyo yung salitang kapit, no? Kapit sa patalim, no? Kahit ano mangyayari, kakapit, no? Kaminsan kahit na yung buhay natin, itataya natin, makakapit lang kung ano yung mahalaga sa atin. What is our value system? Nakakatakot ito no? Kung ang pera, ang value system natin, ang pinakamahalaga, ito yung most value, kakapitan natin to kahit na ibenta natin yung ating kaluluwa, no? Kaya nakakatakot yung salitang kapit sa patalim. At the same time, itong kapit na patalim, pag gamitin man natin sa ating pananampalataya, kahit ano mangyari, kapit tayo, no? Sa ating pananampalataya, no matter what, no? Kapit, no? Kahapon, dumating ang ating Poon Nazareno, no? Jesus Nazareno. Nagpapasalamat tayo kay Father June sa Quiapo Church, no? The Minor Basilica and National Shrine of the Nazarene. We thank God for the visit here in our parish. We thank God for this devotion, no? Kung saan ang tao, lalo na sa devotion kay Jesus Nazareno, kapit, no matter what, kahit anong pagsusubok, kahit anong cross, kahit na gaano kalaki ang dinadala natin, kumapit lang tayo kay Jesus Nazareno, no matter what. At pag kumapit tayo dito, we are assured, no, of He will always deliver all the time, as we see the devotees truly hanging on to this, no matter what, talaga ang deboto. Kaya napakaraming deboto ng Black Nazarene, no? We thank God for this wonderful devotion, as witnessed by our wonderful saint today, Cecilia, no? You must have heard the story, Papa, I would refresh your memory with this beautiful story of Saint Cecilia. That is why we were read today. Si Santa Cecilia wanted to live her life as a virgin, no? So she offered her virginity to the Lord. Pero yung kanyang asawa, yung kanyang nanay, pinilit siya magkaasawa, no? So pinakasalan siya kay Valerian. Sabi niya kay Valerian, sa kanyang bagong asawa, meron akong kasamang anghel, no? I am accompanied by an angel. Sabi niya, kung gusto mo makita, no, I want you to purify yourself, then you will see the angel, no? Nag-purify, dumaan ang purification process nga si Valerian, at totoo, no, nakita niya si Cecilia may kasamang anghel, no? Kaya nagpabinyag si Valerian, no? At dahil dito, binigyan siya ng pabor ng anghel. Sabi niya, ask a favor and I will grant it to you. Sabi niya, gusto niya ma-convert yung kanyang kapatid, no, na lalaki, no? At ganyan nga, no? Dahil doon, na-convert rin yung kapatid na lalaki. So yung magkapatid na lalaki ngayon, gumawa ng bagong ministry, pumasok sila sa bagong gawain, ang maglibing ng mga to bury martyred Christians. Maraming pinapatay ng mga susunod kay Kristo. This was in the 3rd century, no? The early church. Pinapatay ang mga followers of Jesus. Dahil dito, nung nahuli yung magkapatid, sila'y pinatay, no? At nung ganyan nga, no, si Cecilia, again, nung day she was offering proper burial for the 2 brothers na huli, at ganyan din ang nangyari sa kanya. She was ordered to be executed para patayin, no? Siya'y pinugutan ng ulo. Habang siya'y dinadala sa kanyang kamatayan, may naririnig na mga koro. They were singing while she was being beheaded. Because of that legend, she became patron of music, si Santa Cecilia. Parang walang connect, no? But because of that, she was known for that, always with that hymn, no? So we thank God for kumapit ng todo-todo sa ating Panginoon, si Santa Cecilia, at dahil dito, ginintimpalaan siya ng buhay sa kalangitan. She was given the crown of martyrdom. That's why we celebrate that today. Kumapit tayo sa value system ng
langit at hindi value system ng kamunduhan. Itong atin pangako ng Panginoon sa atin, ang ating pananampalataya, kumapit lang tayo sa Kanya. Salamat sa Diyos.